Ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang Itanong Mo Kay Soriano, Biblia ang sasagot. Patutugtugin natin ng buo ang mga tanong at sagot nang hindi mawala ang konteksto. At ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use at bibigyan natin ng komento pagkatapos ng video. Magandang gabi po, Brother Eli. Ang tanong ko po sana, kasi po yung anak ko, may mga lumang Biblia, tapos medyo may mga pages na wala na, tapos yung iba parang gusot-gusot na, pati cover na wala na po. Tanong ko lang po kung paano po ba yung tamang pag-dispose, tama bang i-dispose yung Biblia o ano po ba ang dapat gawin dito? Para po wag malapastangan yung salita ng Diyos, kapatid, ano? Opo. Baka yan, itapon nyo sa basurahan. Ay, hindi po. Wag nyo pong itatapon yan sa basurahan. Opo. Kapatid, sunugin nyo po. Susunugin ko na lang po ang Biblia? Opo, sunugin nyo po. Yung mga sira-sira na di naman papakinabangan, bibigyan ko kayo ng bago. Kaya lang, kung hindi nyo po ako po kasi yung mga Biblia ko, kapatid, Opo. na mga luman-luma na itinago ko po yan. Yun po ay, nasa ano po yun, nasa isang safe na lugar na hindi po pwedeng makain ng daga o kaya hindi po pwede na maipampunas o kung ano man, ano ho? Pero kung wala kayong paraan, dahil ang tanong nyo sa akin paano i-dispose, I believe na mas magandang sunugin po ninyo. Alam nyo kasi, kapatid, Opo. meron dalawang kahulugan ng pagsunog. Ang pagsunog nangangahulugan na sinusunog mo ang isang bagay na masama, di ba? Opo. Pero isang kahulugan naman ng pagsunog, paghahandog sa Diyos. Alam niyo, may mga sinusunog noong una na inihahandog sa Diyos. Kaya po, sa Biblia po kasi may mga pagpuri riyan, makakabuting sunugin para isang form ng paghahandog sa Diyos ng mga pagpuring nakalagay niyan. Opo. Magandang gabi po, Brother Eli. Magandang gabi po. Tatanong ko po kasi po, mama ko po, nagagalit sa akin pag nakikinig sa inyo. Yun po, nagagalit po siya na papaalam po ako sa kanya kanina kasi sinabi niyo po niya na kailangan po ba daw alamin na yung sa mga Biblia po na kailangan pa po bang alamin? Kasi tama na lang daw kung malaman na may Diyos po. Alam mo, kapatid, hindi mo rin masisisi yung mama mo dahil Po. meron tayo kasi ngayong henerasyon ng mga taong walang hilig sa salita ng Diyos Marami kasi ng mga tao ngayon, maraming kinahihiligan. At tinan mo pagka naglagay ka ng talk show sa TV, nanood ka ng talk show, hindi magagalit mama mo. Manood ka ng basketball, hindi magagalit mama mo. Po. Manood ka ng kung ano-anong bagay na wala namang kinalaman sa kabutihan, hindi magagalit ang mama mo. Magtataka ka, bakit makikinig ka ng aral ng Diyos, magagalit mama mo. Kasi wala silang nauunawaan sa kasulatan. Nahirati o nasanay ang Pilipino sa isang relihiyon na walang debosyon sa Biblia, sa Iglesia Katolika. Karamihan sa mga Katoliko, nagsilalaking Katoliko, walang naiintindihan sa salita ng Diyos.
Ang nakalakihan nila, yung katutuwad-tuwad ng pari sa altar, yung kababas-bas-bas-bas na hindi naman nila naintindihan kung anong kahulugan. Kaya para sa marami, walang kakwenta-kwenta ang salita ng Diyos. Naging irrelevant sa buhay ng marami ang salita ng Diyos. Pero kung talagang naniniwala kang may Diyos, dapat bigyan mo talaga ng panahon sa buhay mo ang salita ng Diyos, kasi this is the only way God is communicating with people on earth. And by His words, we are forewarned of what is happening in the future, and we can prepare ourselves for any eventualities in time. Ganyan ang dapat maintindihan natin. Ang Biblia ang pinaka-informative na libro as to what will happen in the future, what are the events that is coming, at what are the precautionary measures being given to us by God to escape in these perilous times na ating kinabubuhayan. Kaya ituloy mo lang, wag mo na sa kanyang sabihin nakikinig ka. Total, hindi mo naman, wala namang magagawang masama sa kanya kung makinig ka, di ba? May tanong pala po ako sa may kapatanong po kasi sa akin. Kung gumagawa po ng kabutihan ng demonyo. Alin, kapatid? Kung yun po mga demonyo, gumagawa din po sila ng kabutihan. Walang kabutihan ginagawa demonyo, puro kawalangyaan. Pakinggan mo ha, sa 13 ng gawa. Ito po ang sinasabi sa 13 Gs ng gawa. At sinabi, o puspos ng lahat ng karayaan at ng lahat ng kasamaan, ikaw na anak ng dyablo, ikaw na kaaway ng lahat ng katwiran. Hindi ka ba titigil ng pagpapasama sa mga daang matuwid ng Panginoon? Ayon, maliwanag yung palang mga demonyo, kaaway ng lahat ng katwiran. Walang mabuting gagawin yung kaaway ng lahat ng katwiran, kapatid. Yung pong New Testament, di ba po ba 12 po yung apostle ni Jesus Christ? Ang tanong ko lang po, ilan po yung apostle na gumawa ng New Testament? Kung lahat po ba silang 12, ilan lang po sa kanila? Sister Luz, pakiulit mo, mahina ang dating sa akin. Kung 12 daw po ang apostol ng Panginoong Jesucristo, ilan daw po sa kanila ang gumawa ng New Testament? Alam mo, ang apostol ni Kristo, hindi 12 lang. Yung 12, yun ang apostol sa Israelites. Yun yung nasa Mateo 10, 1 hanggang 7. O hanggang 4. Ngayon, yun namang si San Pablo naman, apostol din, saka si Bernabe, nakasulat naman yan doon sa Gawa 14, no? Apo? Kaya 14 na, di ba kapatid na Luz, ano? Tapos nung magtaksil si Judas, ipinalit naman si Matias, 15 na. Apo. Kaya ang mga apostol ni Kristo, 15 yung nakasulat sa Biblia. Ngayon, si Kristo, apostol din. Kaya pang 16 siya, apostol siya ng Diyos, no? Apo. Yun ang sinasabi. Ngayon, ang tanong niya, kapatid na Luz, ilan daw ba? Ilan sumulat ng New Testament? Ang sumulat ng New Testament na mga apostol ay, ang isa dyan si San Pablo, Apo. si San Juan, si San Mateo. Pero si Lucas, hindi apostol yon. Apo. Evangelista yon. Si San Pedro, apostol yon. Yan, si Santiago, apostol yon. Yun lang. Hindi naman sila lahat sumulat eh. Kagaya ni San Andres, wala naman sulat si San Andres. Opo. San Judas Tadeo. Lolo ni Sis Luz yun. Andres Cruz. Kapatid na Andres. Opo. Yung si San Andres ng Biblia, wala naman sinulat. Si San Bartolome, wala rin. Kapatid naman ni Sis Luz yun. Tatay po. Tatay mo. Hindi, may kapatid ko rin Bartolome. Kapatid din, oo. O, diba? Opo. Pero wala sinulat yun. Kaya hindi lahat ng apostol nagsulat. Ano po yung pinagkaiba ng evangelista sa apostol? Ang office ng apostol, kailangan ang apostol nakakita sa Panginoon, no? Nakakita. Yun ang requirement. They must have seen the Lord. Kaya nung pumipili sila ng 2
ng isang kapalit ni Judas, ang requirement na sinabi ito. Pakinggan mo, basahin natin sa gawa ng mga apostol. Sa 1:21, nakasulat po ay ganito, sa mga taong ito nga na nangakisama sa atin sa buong panahon na ang Panginoong si Jesus ay pumapasok at lumalabas sa atin. Magmula sa pagbabautismo ni Juan hanggang sa araw na siya'y tanggapin sa itaas mula sa atin, ay nararapat na ang isa sa mga ito ay maging saksi na kasama natin sa kanyang pagkabuhay na mag-uli. Ayun, kaya kumukuha sila ng kapalit ni Judas. Ang kailangan daw na lang makuhanan yung mga taong kasama na ng ang Panginoong Jesus ay naglalabas-masok sa kanila Opo. at maging saksi sa kanyang pagkabuhay na maguli. Di ba, kapatid Opo. na Luz, ano? Opo. Kaya pinili nila ay dalawa. Parehong saksihan at tapos pareho rin na yan kasakasama nila nung andun pa ang ating Panginoong Jesus. Opo. Si Matias at saka si Justo, di ba? Ang napili, Si Matias. si Matias. Ngayon, ang ebanghelista, pwede siyang maging ebanghelista kahit hindi niya nakita ang Panginoon, kapatid. Apo. Kaya magkaiba yung office ng apostol sa evangelist. Yan ang aking masabi sa'yo. Brother Eli, sa karamihan po sa mga tao ngayon, mag-asawa, bali, hindi ho sa inyo lingid sa inyong kaalaman na ang mga pamilya ho ngayon, dito lalo na dito sa Pilipinas, talagang napakarami ho talaga ng mga, lalo na sa mga mahihirap, napakarami ho nagkakaroon ng anak, samantalang wala ho silang ikinabubuhay. Mayroon ho tayo nakikita doon sa mga TV, kamukha doon sa mga pinapalabas na natutulog lang sila sa bangkita o kaya sa mga kariton. Kung magkaanak sila, may 3, may 4, may ilan pa ho. Hindi natin maintindihan kung bakit nagkaganon. May tanong lang po ako sa ganito. Ang tanong ko po ito kamukha ho sa akin, mayroon na ho rin ho akong asawa, may anak na ho akong 2. Sa ngayon po, katotohanan sinasabi ko po, ako po ay sabihin na lang natin na medyo umiiwas sa responsibilidad na magkaroon ng maraming anak dahil ho sa kasagutan na ang aking pong ikinabubuhay ngayon ay nasa minimum lang po ang aking sweldo sa trabaho. Sa ngayon po, kung magkakaroon tayo ng lagpas na mga maraming anak, lagpas sa ating minimum, ay hindi ho natin kakayanin. Ang tanong ko po ay ganito, kasalanan ho ba sa mga tao na, kasi pero ganito ho muna, bago kayo sumagot, sasagutin ko muna ng sarili ko lang, aywan ko lang kung tama ho sa inyo. Ang sagot ko po ay mali ho talaga, pero ganito pa rin, itutuloy ko ang tanong ko ganito. Bali, may mga tao ho kasi na nagkukontrol. Ako po, isa ho ako roon. Pero hindi ho ako gumagamit ng anuman. Masabi na ho natin, baka bawal ho sa pero sabihin na lang natin self-control po. Kasi iniiwasan ko po na baka magkaroon ako ng maraming anak, pagkatapos hindi ko naman ho kayang buhayin, di ba kasalanan din ho sa Panginoon yun? At ang isang kasalanan din naman na hindi tayo, pag halimbawa gumagawa tayo ng, sabihin na lang natin po ng pagkakaroon ng, tawag nun? Intersection ho ba? Yung gano'n? Sa mag-asawa, yung magkakaroon pagniniig, hindi naman ho natin po pwedeng maiwasan na dahil nga ho sa gano'n, kailangan natin mag-control. Ano ho ba ang magandang paliwanag dito, Brother Eli? Magandang paliwanag tungkol ho sa pagsisiping ng mag-asawa. Hindi po. Bali, kasalanan ho ba na mag-self-control o mag-control yung mag-asawa dahil sa iniiwasan nilang hindi nila kaya? Hindi kasalanan yun. Yun nga utos pa Pakinggan mo sa unang Corintios 7 Babasahin natin. Ito po ang nakasulat sa 7 at 5. Huwag magpigil ang isa't isa, maliban kung pagkasunduan sa ilang panahon, upang kayo'y mamalagi sa pananalangin at muling kayo'y magsama. Baka kayo'y tuksohin ni Satanas dahil sa inyong kawalan ng pagpipigil. Ayun, kailangan magpigil. Tinutukso ni Satanas yung walang pagpipigil. Kasi yun ang talagang batas ng Diyos yung pagpipigil sa Kristiyano. Marami tayong dapat pagpigilan at isa na yan, kapatid. Pakinggan mo sa Tito 2:11. Sapagkat
napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanglibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutang ito. Ayon, sa panahon ngayon ng mundo, dapat tayong wikang mabuhay na may pagpipigil, matuwid, banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan. Pag nawala ang pagpipigil sa tao, para kang truck o kotse o anumang sasakyang nawala ng preno. Kung di ka mahulog tabangin, makakabangga ka. Ganyan yan yung nawawala ng preno. Yung taong walang pagpipigil, walang preno yan. Kumbaga siguro, wala silang takot sa Diyos na manganak ng marami tapos pabayaan sa lansangan at pagkatapos o kaya ipamigay o kaya ang gawin pabayaan na lang nalalaboy-laboy, maging drug addict at maging biktima ng sari-saring krimen. Masama sa Diyos yan, kapatid, yung pinapabayaan ng mga anak. Nasa 5:8 ng unang Timoteo. Ito po, nakasulat, katapwat kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Ayon, yung hindi nagkakandili sa kanyang sariling sambahayan ay lalo pang masama kaysa hindi sumasampalataya, ang wika ng Biblia. Kaya tama yung sinasabi mo na imbis na pabayaan mo yung mga anak mo, mag-control ka. At ang control naman, di naman mahirap yan Hahantayin mo lang yung petsa na hindi fertile yung iyong asawa para wag siyang mapustin. Ganun yun. Brother Rayleigh, bali ho, mayroon ho akong isang pinsan, buo, na nagkasala po ng mortal. Bali po siya naman po ay napawalang bisa na sa bisa ng pagbabasura ho ng kaso, ganun ho. Sa Panginoon ho ba, sa batas ho ba ng Diyos, siya ho ba ay maaaring patawarin ang mortal ho ng kanyang pagkakasala ay pagpatay? Sa Panginoon ho ba ay maaari ho ba siyang patawarin kung siya ay magsisisi sa kabila ng nakapatay siya? Si Moises nakapatay Si San Pablo sumang-ayon sa pagkamatay ni San Esteban. Pero nagsisi sila, napatawad. Pakinggan mo ang dahilan kung ba't napatawad. Sa unang Timoteo 1:13, kapatid na Willie. Bagaman ng una, ako'y naging mamumusong at manguusig at mga alipusta. Gayunmay kinahabagan ako sapagkat iyaoy ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Pagka ginawa mo naman sa kawalan ng pananampalataya, at dahil sa wala kang malay sa batas ng Diyos, kahahabagan naman ng Diyos pag nagsisip, nagbalik loob. Kasi hindi ako makasang-ayon talaga kahit kailan dyan sa parusang bita kahit yan ay nasa batas. Kasi may mga loopholes. Kung minsan meron din namang diskriminasyon, minsan naman meron din namang mga questionabling desisyon. Hindi naman natin masasabing lahat ng desisyon ng tao ay tama Diyos lang naman ang meron talagang justisyan buo Apo. Tao ko minsan nagkakamali rin yan, kapatid na Luz. Minsan nai-influensyahan yan. Minsan from the regional trial court, mali na agad ang desisyon, di ba? Minsan yung mali po, pwedeng yun ma-i-affirm, kapatid na Joseph. Oo nga po. Bawa, hindi nakita halimbawa nung nasa taas. Yung talagang, kasi alam mo, tanungin mo man si Attorney Rosal, di ba, Attorney? Pagka nililitis yan sa trial court, ang nakakakita dyan ng mga instances, yung aura ng taong nililitis, ang nakakakita dyan yung trial judge, di ba? Yung witness nakakakita ron Pero yung nasa Supreme Court, di na nakikita yun Papeles na lang na nakikita nila. Oo. Di po ba, attorney, Yung trial judge ang nakakakita niyan talaga, Yung mga deminor, yung mga nagpapawis, stammer. Opo, yun. Hindi yung naka-record sa stenographic notes. Hindi yung naka-record sa stenographic notes yun.
Kaya Pero- very credible yung findings ng Regional Trial Court. Opo. Almost 100%, almost. Pinaniniwalaan ho ng appellate court yan. Unless na yung mga findings naman ay contrary to the common experience of men. At saka there is a clear violation of previous Supreme Court decisions and the law doon sa application ng batas ng judge. Most of the time ho, ina-uphold yun eh, yung findings ng trial judge. Court. Siya pala, Bradley, tungkol sa death penalty, pwede makabat in ng konti. Sige po, pati na. Kasi there are 5 pillars ng justice system natin. Sa police, sa prosecution, yung mga fiscal, at saka yung judge, yung courts, community, at saka yung penology, yung sa kulungan. Pagkaalam ng mga kriminal na stricto to mga ito, maski na walang death penalty, matatakot gumawa ng krimen yan. Opo. They will think twice. Kasi Pagkaalam nilang walang lagayan, mula pa sa pulis hanggang sa korte, matatakot sila. Oho. Doon pa lang kamukha example lang yung kay Jules Ledesma. Meron na ba tayong balita doon na tinutugis yung mga criminal doon? Wala ho eh. Ang dami mga unsolved crimes natin. So, sa palagay ko, kailangan i-strengthen muna itong 5 pillars system of justice system natin. Para yan, nagko-concentrate po sila sa yung death penalty. That is an admission na very weak ang natin, yung law enforcement lalo na. Kaya nagre-resort ko minsan sa salvage Kasi marami nasasalvage, hindi ba, Bradley? Kasi tinatamad yata silang to go on with the process of due process of law. Meron kasing mga nababagalan. Oo. At meron Shortcut. shortcut. Nawawala naman tiwala yung iba. Kaya they resort to salvaging, attorney. Totoo yan. At saka yung minsan, meron silang, they create their own Frankenstein. Ano yung ibig sabihin? Meron silang mga pakawala. Pagka marami na nalalaman yun, sasalvage na lang yun. Di ba? Bagay, nakakalungkot marinig yan, attorney, pero it is a true happening in our society. Pervasive na ho yan, Bradley. At saka mga biktima niyan, talaga yung mga mahihirap Mahihirap talaga ang biktima. Kaya sabi ko nga, mas marami pang mas masasama sa labas ng kulungan kuminsan yung mga talagang hardened criminal in soul, in heart, and in mind. Nasa labas ng kriminal, ng kulungan dahil may mga pera diba? Opo. Tanong ko lang kay Brother Eli. Brother Eli? Yes? Opo. Meron po bang tinatawag na blood money na itinuturo sa Biblia? Blood money? Opo. Sa Biblia? Hindi nasusuhulan ng Diyos Pera? Opo. You cannot redeem by money the crime that was done by anyone. Kaya tinan mo ang ipinang-redeem si Jesus Christ, di ba? Opo. Kasi walang katumbas na money ang krimen Walang katumbas na pera yan. Sa batas ng Diyos, Hindi nasusukat yan sa salapi. Lalo na sa panahon ng bagong tipan. Maaari pa dun sa panahon ng matandang tipan, merong ilang mga insidente na nagpo-provide na pagbabayad ng danyos ang isang hindi sinasadya nakagawa ng perwisyo sa kapwa, kapatid na Joseph. Pero, pag talagang krimen, hindi na babayaran. Pero ako, conforme ako doon sa gagawin ng simbahang katoliko na mag-contribution para doon sa isang pupugutan. Bakit na pupugutan ng ulo, Brother Joseph? Meron po siyang napatay Isa pong Nepalese ay yung napatay noong Pilipino. Ba't kaya napatay? Hindi ko pinaliwanan kung bakit. Oo. Hindi pinaliwanag. Kasi alam mo, mabuti na rin yung matubos yun, Pero kasi yung tanong mo sa akin ay meron pang ganong blood money sa Biblia. Wala akong alam sa Biblia na ang Diyos masasatisfy at mai-erase yung judgment because of money. Kasi miski nga mismo sa pagdating ng paghuhukom hindi pwedeng gamitin yung money. Di ba? Nasa Sefanyas yan, 1:18 Opo. Mabuti pakibasa ni Brother Willie. Ito po ang sinasabi sa Sefanyas
sa 1 at 18, ang mababasa po'y ganito, kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon. Tingnan mo, hindi pwede yung pilak at ginto makatubos. Ngayon, yung iglesia na yan ng Diyos, kung sinasabi sa Biblia, pinag-aagaw-agawan niya ng maraming tao, di ba, kapatid na Joseph? Kahit pag-agaw-agawan naman, hindi naman lapit sa kanila. No? Ganun po ba yun? Kagaya lang nung haligid to, iglesia raw sila ng Diyos. Mhm. Tapos ang puno, babae. Meron pa iglesia ng Diyos na babae, puno. Diba? Nasa Biblia, bawal mamuno ang babae. Pakibasa mo sa 1 Timoteo 2:11. Ang babae ay mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Hindi ba maliwanag na maliwanag pa sa sikat ng araw na walang ulap yan? Diba? Napakalinaw niyan. Bawal na ang babae magpuno sa lalaki. Sa relihiyon, ha? Sa gobyerno, wala tayong pakialam doon. Pero sa relihiyon, bawal na yung babae ang puno ng lalaki. Yung iglesia ng Diyos na haligid suhay na yan, puno niyang babae. Diba? Opo. Kung sasabihin nila, hindi na ikaw ngayon dahil lalaki na, dahil namatay na yung babae nagpuno. Ang naghalal dun sa lalaki, yung babae rin, di wala rin karapatan yan. Kapatid Mismo. na Joseph. At saka yung pong kiniklaim nilang puno nilang lalaki, hindi man lang mapatunayan ang kanyang pagkalalaki sa debate Bala pa yan. yan. Pagka mapag-uusapan na kapatid na Willie, Brad Danny, yung pakikipagdebate kay Brother Eli, meron dyan, nagsusukan Tayo nomi ng Brother Joseph. Lang Gamot sa meron ka. Gamot sa bukol. Gamot sa bukol, meron ka. Yan ang sinasabi natin. Kaya yung pong binabanggit sa inyo ni Brother Eli sa lahat ng tagapakinig natin, hindi ho basta ang titulo ng samahan na nagpapakilala sa inyong sila'y sa Diyos, Iglesia ng Diyos. Kasi marami ito Mahigit 20 ito na naparehistro sa Securities and Exchange Commission. Nasa kasamaan palad, ay idinimanda tayo ng isang nag-aangkin at pinagbabawalan tayo lang naman. Sabi nga po natin, sabi ni Brother Eli, di sa inyo na yung inaangkin nyo, hindi nyo naman maangkin ng kabuuan, pangalan lang ba di wala namang problema yon. Nananatiling, kailangang patunayan. Ngayon, yung sinasabi mo kapatid na Joseph kanina, na hindi naman lumalaban sa debate, may lusot sila dyan Ano naman ang lusot dyan? Hindi naman andyan nadadaan yan sa debate para patunayang lalaki. Lalaki rin pero hindi nadadaan sa debate. Kapatid na Willie, paano ba natin mapatutunayan yung lalaking nasa Biblia? Hindi madadaan sa debate para patunayang lalaki. Opo daw. Ganito lang yan. Sabi ng kawikaan, ang kawikaan may sabi tandaan mo Opo. You can give without loving. But you can't love without giving. Tama? Opo. Hindi masasabing hindi naman nadadaan sa debate para mapatunayan lalaki. Pero hindi kayang patunayang lalaki ang ayaw humarap sa debate. Ayun. Isang bagay pala po yun na hindi maiiwasan. Kung ikaw ay nag-aangkin na lalaki ka ng Diyos at ikaw ay sugo ng Diyos, hindi maiiwasan na tayo ay humarap sa debate. Mangangaral ka leader ka saang talata ng kasulatan ba naman siya makapaglilitaw, kapatid na Danny, Brad Willie, na yung leader na nilagay ng Diyos, mangangaral, hindi lumalaban ng debate para ipagtanggol ang pananampalataya. Wala pong ganun mga kababayan. Kaya nga sinasabi ni Brother Eli, baka naman sabihin nyo, ba't naman masyadong gano'n? Napaka-absolute yata ng salita ni Brother Soriano na yan. Kasi kung ang pag-uusap, mangangaral, leader, wala hong makikita tayong batayan na mangangaral ng Diyos hindi lumalaban ng debate. Wala ho nun Oo. At saka ano naman ang big deal? Bakit ayaw lumaban?
hindi naman mamamatay, kapatid na Josel, kung lalaban sila sa debate, di ba? Pag nalabang ka kasi, tapos ang negosyo mo, naipit ka. Ayun ay big deal nga. May big deal talaga. Kaya nga ba, Dani, sa Josel, Dani, kaya nga kahit na dinayo na ni Brad Eli sa Santa Maria noon akala mo ba'y lumabas man lang? Hindi lumabas, Brother Josel. Ilang buwan yun, 3 buwan singkad yun, ha? Gabi-gabi. Nagpupulong si kapatid na Eli doon sa tapat ng kanilang baluarte ron. Ay, wala. Kala mo ba Hindi tapat ng baluarte, no? Sa tapat ng bahay ni Max mismo. Bahay mismo. Ayan. Ayan, no? Kita nyo na. Kaya po, kuidaw lang po tayo, ha, mga kababayan. Yung mga kagaya nitong si Robert Revilla. Oo, nasa Biblia po yung Iglesia ng Diyos. Pero ingat naman kayo sa mga kagaya ng grupo niya ni Max Nieto. Nagpapakilalang sila ang Iglesia ng Diyos. Oo, dahil sila raw ang binigyan ng securities ng karapatang gumamit ng pangalan ng Iglesia ng Diyos, no? Opo. Ang batayan nila ngayon, yung bigay ng securities. Ayun. Kaya ang karapatan nila hindi galing sa Diyos, galing sa securities. Oo nga, no? Kapansin-pansin po yun, mga kababayan. Dapat, ang iglesyang aaniban natin, yung ang karapatan galing sa Diyos, hindi galing sa Securities and Exchange Commission, kapatid na Dani. Yun yata ang ipinaninira daw sa atin. Hindi naman makakasira yung galing sa securities. At ang totoo, yung kanila pang sinasabing kolorum daw, mali yun. Para yung sinasampal ng securities, inirehistro tayo ng securities. Kung binawi man nila yung problema ng securities. Pero inirehistro tayo isang panahon, matagal na panahon, sabi ni Brother Eli. Actually, kung pag-uusapan batas, 13 years na tayo rehistrado Nag-prescribe na yung karapatan ng kahit na sino natutulan yan Kaya lang, nagmaang-maangan sila na hindi nila alam na nag-e-exist tayo. Which is highly irregular, kapatid na Dani. Tanong mo sa akin kung bakit po naman? 1980 pa tayo nagbo-broadcast sa radyo at saka sa telebisyon Tapos dumagsan pa sila ng reklamo laban sa ating rehistro, 1993. O, di ba? Napaniwala lang nila ang korte dahil sinabi nilang hindi nila alam na nag-i-exist tayo, which is a lie, a big lie, the biggest lie ever invented by man. Bakit, Kamo? Bakit po? Meron tayong diskusyon sa kanila, meron tayong mga temang hawak Opo. Na nakikipag-diskusyon sila sa atin, how will they claim na hindi nila alam na nag-i-exist tayo? Kasi sa securities, pagka halimbawa, nakarehistro ka 10 years na, wala na yun, nag-prescribe na ang karapatan nila na tayo habulin dun Kasi we have established our own identity. Yun ang alam ko sa batas. Maliban na lang na ang batas, pwedeng i-twist na lang, conforme na lang sa gumagamit. No? Opo. Pero, if you are legally using a particular name or corporate name 13 years, saka lang may magsasampa, ako I believe personally na wala ng karapatan yung nagsasampa na yan. Ngayon, kinatigan sila ng korte, bahala sila. Oo. Diba? Di na natin sakop yun. Tayo naman nagpapasakop sa batas Kaya sila kung lalaban ng debate kung sakasakali man, kapatid na Dani. Ay nako, pati sa korte, pagka lalaban sila ng debate, pati yung issue sa korte, tatalakayin ko sa debate. Opo. Kaya lang baka patunayan nilang pagiging totoo nila, hindi ayon sa Biblia, kundi ayon sa korte. Dito, patunayan nila na ayon sa korte sila totoo. Tutol ako. Ganun ba? Bakit? Matuloy na lang. Bakit? Ang desisyon ba ng korte, absolute? Ayun. I do not believe so. Ayan, ang napakaganda dyan. Tatanong ko lang po kay Brother Eli, ano po ba ang paraan ng Diyos upang maalis ang pot o galit na nararamdaman ng isang tao? Ang pangalis dyan, salita ng Diyos Pakinggan niyo po sa Juan 15, versikulo 3. Ito po ang ating mababasa sa talata 15 at 3. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Ngayon, sabi, malilinis na kayo sa pamamagitan ng salita na aking sinalita. Kaya lahat ng karumihan sa puso, pag tinanggap natin salita ng Diyos, maalis po yun. 119:11 ng awit. Ito po sinasabi naman po sa aklat ng awit, 119 at 11. Ang nakasulat po ganito,
Ang salita mo ay aking iningatan sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Ayun, sabi, pagka nakasimpan yung salita ng Diyos sa ating puso, hindi tayo magkakasala laban sa Kanya. Sabi po ng Biblia. Yun lang po ang pangalit salita ng Diyos, kapatid. Di ba mo bawal po mga na yung panahon ni Moises? Bakit po si Solomon po ang dami pong naging asawa? Kaya napahamak siya eh. Di ba nagalit ang Diyos sa Kanya? Pakinggan yung basahin natin, no? Ito po ang sinasabi dito po sa aklat ng unang hari sa 11 at ang talata ay 3. At siya'y nagkaroon ng 700 asawa na mga prinsesa at 300 babae. At iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso. Sapagkat nangyari nang si Salomon ay matanda na, iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos. Sa 9, at ang Panginooy nagalit kay Salomon. Ayun. Kaya nagalit ang Diyos kay Solomon. Sige po, maraming salamat po. Salamat. Tatanong ko lamang po, ano po talaga ang eksaktong edad sa bata para pwede ng bautismuhan? Wala pong sinasabi ang Biblia, kapatid, na eksakto. Yan po ay nasa unawa ng bata, yung kanyang understanding. Kasi ang bautismo po, ibinibigay sa sumasampalataya. Kung may kapasidad na sumampalataya ang bata, yung bata, yung ang tao, pwede po siyang bautismuhan. Meron po sinasabi kasi sa Biblia ang katamtamang gulang eh. Yung isang dalaga o isang binata, may katamtamang gulang po yan. Ako po naniniwala, doon sa katamtamang gulang, doon makakasampalataya ang tao sa Diyos. Kasi po kaya ako natanong, sa panahon po kasi ngayon, ang bata po, 7 taon pa lamang eh. Napakarami ng pagkakasalang nagagawa eh. Hindi naman po siguro mortal. Kuminsan po, pati sa sex, natututo na. Hindi pa po mortal yon, kapatid. Itong gano'n? Pag nanakaw, hindi pa rin po yun. Alam nyo, ang bata, God deals with children not in the same manner as He deals with an adult. Kaya po, siyempre, ikaw mang matanda, miski man sa batas natin, ang bata, pag nakapatay, hindi naman binibigay eh. Merong pataan ng batas pagkabata. Yung pagiging bata is a mitigating circumstance sa batas. Kaya po, hindi natin itinatakda yung edad kung kailan bobotismo ng isang bata. Kung kailan siya nakakaunawa, doon po. Kahit na po yung, halimbawa, yung mga pagkakasala na banggit ko, nagagawa niya, halimbawa, mawala siya, mamatay siya, yung po ba kung hindi naman po mortal, hindi isusulit yun. Kasi meron po tayong mga juvenile na nakapatay, Brother Eli. Mga juvenile, siguro mga ano na yan, siguro mga nasa edad 14 na yan. Mga 10, ganyan. Early teens, hindi ba? Opo. Hindi naman 7 years old, hindi naman 8, hindi naman 10. Siguro maaaring managot na sa Diyos yung ganong edad, mga 12. Pero yung mga mababa doon, hindi po. Halimbawa po, mga siyam pababa, hindi. Hindi po siguro sa edad na yun. Miski sa batas po ng tao, hindi pinananagot yung ganyan. Ang tanong ko lang po kasi, bakit mo walang nabanggit sa Bible doon sa teenage life ni Jesus Christ? Meron pa rin po akong nakausap na Paris, America, nung nandun po ako, na nung meron doon mga scriptures na hindi sinama sa Bible, nung kabataan daw ni Jesus Christ, dahil nga sa teenager pa siya noon, nakipaglaro daw siya at may nakaaway yata, zinak niya yung kaaway niya. Parang pinawala niya, minagic niya, gano'n. Hindi raw sinama sa Bible yan, puro mga magaganda lang po ang sinama. Kaya nasan po si Jesus Christ nung kabataan niya, nung teenage life niya. Ayan. Brother Eli. Alam mo, may diferensya ulo nung naggumawa ng kwento na yun. Hindi pwedeng magkagano ng Panginoong Jesus. Walang chances na siya'y masama o gagawa ng mali. Merong assessment sa kanya ang Biblia. Siya'y hindi nagkasala kailanman. Pakibasa, kapatid na Willie. Ito po ang sinasabi dito po sa aklat ng unang Pedro sa 2 at 21. Ang mababasa po yung ganito, sapagkat
sa ganitong bagay kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y mangagsisunod sa mga hakbang niya, na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Ngayon, definitely hindi siya nagkasala. Kaya nasisiraan ang ulo gumawa ng kwento na yan. Nasaan po siya ng teenage life niya? Hindi na po kasi nabanggit sa Bible yun eh. Alin yun, kapatid? Nasaan po siya nung kabataan niya, nung teenage life niya? Kasama siya ni Jose. Siya panganay na anak ni Maria eh. Siyempre kasama siya ni Jose. Kaya nga nung magbinata siya, karpintero siya eh. Hindi po ba na-document yun? Ano hindi na-document? Nasa Biblia lahat yun, no? May mga diferensya lang yan, napagkakausap mo na yan. Nasa Biblia yan. Sino mabasahin natin, ha? Sa Marcos, kapatid na Willie. Sa stress po ng aklat ng Marcos, ang sabi po'y ganito, hindi baga ito ang anluwagi, ang anak ni Maria, at kapatid ni Santiago, at ni Jose, at ni Judas, at ni Simon? At hindi baga nangaririto sa atin ang kanyang mga kapatid na babae, at siya'y kinatitisuran nila. Kita mo? Yan siya, karpintero eh, ang luwagi. Hindi ka takatakadan si Jose, ang luwagi rin. At siya, hindi nga siya nag-aral dahil tinulungan niya si Jose sa hanap buhay. Pakinggan mo sa 7. 7:15 naman po, ng San Juan, nagsipanggilalas nga ang mga Hudyo na nangagsasabi, paanong nakakaalam ang taong ito ng mga karunungan, gayong hindi naman nag-aral kailanman? Ayun, hindi nag-aral kailanman. Sasabihin nila, hindi rin na-document. Na-document, hindi siya nag-aral kailanman. Nakita ng mga Hudyo, hindi siya nag-aral. Nag-alwagi siya. Ayan. Salamat po. Salamat. Hindi rin umano alam ni Sabayan na nabili na ng Philippine Marines ang speedboat na kanyang inuupahan kaya't nasa kote ito ng Combined Forces ng Pilipinas at Amerika. Buti nga. Oo nga, ang galing. Buti nga, nasa kote. Kaya nga dapat nga, namatay na yan eh. Alam mo ako, wala akong hangat sa kapwa-tao na masama. Kailanman ayokong pumatay. Pero kung talagang yan eh napatay na, mabuti nga. Alam mo kung bakit? Bakit po? Wala nang pag-asa yan eh. Wala nang pag-asa yan. Napakarami na lang idadamay niya mga walang yan na yan eh. Oo. Pero mo, yung si Burnham na misyonero, hindi naman Pilipino yun ha. At hindi mo masasabing ang pagpunta noon doon para kumita ng pera ha. Nagsasakripisyo yung mga tao na yun eh. Opo. Di ba? Yung mga Jehovah's Witnesses, hindi ba nagsasakripisyo yan? Inaalila ng watchtower yung kabibenta ng libro nila eh. Totoo yan. Wala namang malaking pakinabang yung mga Pilipinong Jehovah's Witnesses. Diba, biniyab na naman ng mga tarantado na yan. Ano itatawag mo dyan? Baka nakikinig ang KBP, mga KBP. Ano tawag nyo dyan sa mga tarantado na yan? Sige nga, kayo magbigay ng termino. Babantaan daw ako, patitigilin ng KBP. Mga gago yung nagbabanta sa akin. Katarantaduhan, meron tayong freedom of speech, ano? Ano ang gagamitin mong termino sa mga abusayap? Kundi tarantado. Po. Di ba? Yun po ang appropriate. Kung pwede pa nga, meron mas matindi pa dyan eh. Ay, bawal lang sa ere. Oo. Bawal lang sa ere, kaya di ko masabi. Katarantaduhan, ano? Igagalang mo pa ba yung mga ganyan tao? Pakinggan nyo sa Biblia, mga kababayan, huwag tayong mga plastic. O ngayon, mga born again, tawagin nyo si Abu Sabaya, Reverendo Sabaya. Ayaw nyo ng gago, ayaw nyo ng tarantado. Sabi niya, di kayo marunong magsalita niyan. Di tawagan nyo Reverendo. Ano sabi ng Biblia sa inyo? Basa. Sabi po sa Kawikaan, ito po'y nasa 18 at 5, igalang ang pagkatao ng masama ay hindi mabuti. Pag iginalang mo yung pagkatao ng masama, hindi mabuti yun, kapatid na Joseph. Oo nga po. Masama talaga yan eh. Mamamatay tao, biro mo pupugutan ng ulong kapwa. Opo. Just for the fun of it, puputol ka ng ulo. Wala namang ginawang masama sa yung kapwa mo tao. Naligaw lang sa patikul, naligaw lang sa Dos Palmas, papatain mo. Anong klaseng hayop yan? Hindi tao yan eh. So po yan. Di ba? Hayop yan. Pasahol pa sa hayop kasi yung hayop eh. Merong may compassion yung hayop eh. Opo. Yung mga yan, walang compassion eh. Kahit sino, dinadali. Oo nga po. Diba? Pati nga yung mga kapwa nila kareliyon, dinadali nila eh. Tarantado sa bayan na yan.
Di ba? Tama po yun. O ano ngayon ang ibig ko sabihin? Talagang tama yung may labagin na yung rules of engagement na yan. Mahuli lang yung mga walang yan na yan. Tapos na ang usapan. Masyado ng biro mo, ekonomiya ng Pilipinas, topsy-turvy. Ha? Rocky. Very rocky ang Pilipinas. Hindi ba alisala kung magsasabing rocky hapon? Dahil ang ibig sabihin nun, lucky. Pero pagka rocky, talagang in the real sense of it, rocky ang ating ekonomiya, pati ang ating gobyerno na babalisang masyado dahil dyan sa mga ginagawa niyang mga demonyong abusayap na yan. Opo. Ng ano yan, kapatid na Joseph. Naaawa ako kahit na kasaksi ni Jehovah yun, hindi ko ka paniniwala, no? Utos ng Diyos, ibigin mo yung kaaway, di ba? Pag-ibig ba sa kaaway yung hindi ka naman inaano, nagbebenta lang ng kung ano yung binibenta ng mga saksi ni Jehovah, kaanuhin mo na. Tapos mga Amerikano, mga Aliman, di ba marami nang napatay? Marami At dahil yan sa mga walang yan na yan, napakarami nang napatay na sundalo sa Mindanao, hindi lang iniuulat lahat. Bakit? Alam ko na may mga kapatid tayo sa Mindanao May mga kapatid tayo sa Zamboanga Naku, kapatid na Elika, makita nung isang kapatid, truck yung patay. Iniuulat ba lahat yan? Di lang, kapatid na Diyos. Kaya dapat talaga tanggapin na lahat ng tutulong para mapatay na yung kahit hapon, palusot na sa hapon yan. Mga kura. Anong rules of engagement ko? Ako lang si Presidente Arroyo, talagang papupuntay ko yung mga Amerikano rito para tapusin yung mga abusayap na yan. Marami pang idadama yan ng mga inosente. Totoo po yan. Yan ang masasabi ko dyan. Nga naman. Hindi nga matapos ng Pilipinas yung problema dyan sa mga abusayap na yan Isa pang kapareho ni Saddam yan Hindi kaya ng Pilipinas. Ano kung makialam ang Amerika? What's the big deal? Yun nga. Since naman, we work hand in hand with America for the preservation of peace in our country. Amen. Pero, Brother Eli, ang pinupunto po nila dyan yung daw ginawa na yon, labag sa terms of reference. Matarantaduhan na yun. Biya mo na siyang labag, basta nahuli lang yung mga demonyo. Nga naman. Dahil hindi nila kayang hulihin. If you will always stand by the letters of the law, then you are not really a legal-minded person. Correct. Tandaan mo yan. If you will always insist on the letters of the law, you are not really a logical and a legal-minded person. A legal-minded person sometimes goes out of the letters of the law. Because the law has its intent behind it. Hindi laging nakukuha sa letra yan, kapatid. Alin po ang mas matimbang? Ang intent o ang Of course, the intent. It's not the letters of the law. If you are a prudent person, you have to read in between lines of the law. Sabihin, labag sa rules of engagement. Hindi nga mahuli-huli ng mga Pilipino. Hindi pabayaan mong tumulong Amerikano na masama nun. Nga naman. Ipahuli sa iba kung hindi Sabi nila lang ni mahuli. Cristo, ganito yan Tinan mo kung batas ang pag-uusapan. Huwag ngingilig ka ng Sabat. Sabi sa Israel, huwag kang gagawa ng kahit anong gawa. Si Cristo may lumapit, may sakit, pinagaling. Pinakialaman ng mga militante. Diba? Sabi, gumagawa ka ng ganyan sa araw ng Sabat. Sagot naman ni Cristo, sino ka sa inyo? Meron tupa, nahulog sa balon sa araw ng Sabat, maghihintay ka pa ng linggo bago mo kunin. Di patay na yun. Gago. Yun ang ibig sabihin nun. Tarantado ka. Correct po yun. Ngayon, kung galit siya sa akin, wala akong pakialam. Sa katunayan ay mahigit 20,000 pulis anya at hanggang ngayon ay walang baril at ito ay matagal na umanong problema ng PNP. Ito rin ang itinuturong dahilan ni Ebdane kaya't nalulusutan sila ng mga kidnap for ransom group at mga hold-upper ng bangko. Sa ngayon ay nanghihiram lang umano ng baril ang mga pulis na pang-umaga at mga pulis na naka-duty sa gabi. Kakapusan pa rin sa pondo ang pangunahing umanong dahilan kaya't nahihirapan silang gampanan ng maayos ang kanilang tungkulin sa bayan. Bili na lang ng gulo. Pero kahabag-habag naman tong mga pulis natin. Naghihiraman lang pala ng baril? Oo, alam mo kasi kapatid na Josel, nagtataka ako, pilalagay sa dyaryo, may mga sumuko raw na MILF, MNLF, mga kung sino-sino mga rebelde, pinakikita, libo-libong baril. Ba't hindi ibigay sa pulis? Yun nga Kawawa naman yung mga pulis. Saan kaya napupunta yung sinusuko mga baril? Oo nga. Baka naman kaya ipinapakbit yun.
Tuloy, nagmimistulang kawawang cowboy itong ating mga pulis eh. Oo. Kakahawang pulis, walang baril. Paano sila makakalaban sa mga kriminal? Oo, yung mga kriminal may baril, may Opo. radyo, may cellphone, no? Kaya ang pulis may batuta. At saka surbato. Yan nga eh. Kawawa naman. Yan, oh. CBCP para hikayatin ang lahat ng Katoliko na labanan ng mga gambling lords sa Pilipinas. Binatikos rin ni Archbishop Orlando Quevedo si Pangulong Arroyo dahil sa umano'y usad pagong na aksyon nito laban sa weteng. Sa mga yan, tinan mo yan, ha? Opo. Sisisihin na naman si Pangulong Arroyo dyan sa wedding. Yun nga ho eh. Ang dapat sisihin mo, yung religion nyo. Bakit ho? Hindi bawal sa inyo yung wedding eh. Oo nga. Oo, hindi ba? Kahit magtitiwalik si Arroyo, hindi pwedeng patigilin yung wedding dahil hindi nyo pinapatigil sa religion nyo. Dapat sila ang mauna. Oo, dapat sila. Tao, religion, mas mataas na disciplinary measures ang nailalagay ng religion sa tao eh. Opo. Meron nga tao nagpapakamatay dahil sa religion nila eh, di ba? Di ba? Yung mga panatiko, nagpapakamatay, pumapatay dahil sa religion. Ay, ang religion ang malaking disciplinarian na attitude na tao sa mundo, kapatid na Josel. Oo nga po. The greatest influence in man's life is his religion. Dapat mong maintindihan yan. So, kaya, kung gusto nilang mawala wedding, pagpalawal nila sa mga Katoliko na mag-wedding. Bawal, itiwalag pag hindi nagpabawal. Yan. Ganun yun. Dapat huwag silang kukuha ng pera sa PAGCOR. Mga Katoliko, mga pare, huwag kayo kumuha ng pera sa PAGCOR para mapatigil nyo yung mga sugal sa mundo o sa Pilipinas. Kasi kung tatanggap sila, wala rin. Sabi nung mga taga-PAGCOR, sila ikaw tumatanggap yan, tapos babawalan nila kami. Yan Diba, nga. ganun lang yun. Nakakahiya naman. Magbubumirang lang sa kanila yan eh. Tama po yan. Tigil-tigilan na nila. In other words, ito po imposible ito sinasabi nilang ito dahil hindi naman nila may pagbawal sa miyembro ang wedding eh. Ganyan po yan. Alam mo, umaano lang ako kasi naaawa ako doon sa mga kababayan natin na talagang kung mapagmasdan ko sila at kung aking marinig ang katwiran nila, talagang they are misguided people. Walang guide sa buhay nila ang Biblia. Kaya kung ano-ano pinagsasasabing mali. Kung yan lang mga pari na yan nagtuturo ng Biblia, dapat ang Pilipinas napakagandang bansa. Walang graft and corruption. Pag naging senador, hindi na drug addict. Siguro kongresista pa lang, hindi na pwedeng magkadel ng drug addicts and drug pushers. Kasi natuto na ng salita ng Diyos. Hindi eh. Naging ang taas-taas na nagtungkulin sa gobyerno, corrupt pa eh. Bakit? Kasi walang malay nga sa salita ng Diyos, kapatid na Josel eh. Opo. Akala ko po, Brother Eli, kaya ganon, ay merong separation of church and state. Kaya pag nasa church, mabuti, mabait. Pero pag nasa platform na sa kabila, kasi may separasyon. Nagkakaroon po sila ng dual personality. Alam mo, yung separation of church and state, hindi naman ako nagdudulong-dulungan. Yan lang naman pattern dyan sa American Constitution The Philippine Constitution of 1937 was patterned after the American Constitution 200 years ago. Alam mo kung bakit nagkaroon ng separation of church and state? Yan ay inilagay sa Constitution ng Amerika dahil sa bitter experiences of the Protestants in their fight against the Catholic religion. Ayun. Yan ang sinasabi. Nakaranas po sila ng panggigipit ng Iglesia Katolika. Kaya, meron kasi panahon na mamayani ang Iglesia Katolika, nagpatupad ng Inquisition, pinapatay ang mga ayaw maniwala sa kanila. Tapos, dumating naman ang panahon ng mga Muslim na hindi rin sila magkasundo ng Iglesia Katolika o ng mga tinatawag nilang Kristiyano. Kaya, napagkaisahan ng mga mambabatas, magkaroon ng batas sa states na i-separate ang church and state kasi para maging libre ang gobyerno
na huwag mapakialaman ng iba't ibang mga relihiyon because there will be an ever-ending religious conflict. Ano, kapatid na Danny? Pero alam mo, hindi rin ako konbinsido diyan. Bakit ho? Yung separation of church and state. Bakit po? Bakit po? Kasi bakit mo i-separate yung church and state? Ang church must be a help to the state in promoting morality among the citizenry, kapatid na Joseph. Hindi promoting to make a rally. Ngayon, ang state naman ay kailangan tulungan naman ng church para magkaroon ang church ng mas malawak na reach para sa mga tao, para maturuan naman ng, alam mo kasi nanghihinayang ako, kapatid na Dani, ano? Ito, sentimiento ko lang naman, gusto kong sabihin sa ating mga kababayan. Manood ka sa television, no? Ang mapapanood mo, puro kahalayan, puro kalukuhan. Yung problema mo, pag nanood ka ng telenovela, dadagdagan yung problema mo ng problema nila. Yes. Nakikita ko yung mga nanonood, umiiyak. Di ba? Bino mo, may stress ka ng sarili, dadagdagan pa stress mo ni Veronica. Ano naman ang mangyayari sa'yo? Di ba? Kung alimbawa ba, yung mga prime time na yan, na ang mga bata ay gising pa, guguling yung isang television station na diba, maglagay ng prime time na hindi naman kalukuhan, hindi naman chismis, kundi yung salita ng Diyos ang pag-uusapan. Yung walang religious walang religious inclination, meaning walang papanigang religion. Just let it be known to the people na may sinasabi ang Diyos sa Biblia na sa mga anak, they should honor thy father and thy mother. Diba? Maganda yun, Expound mo yun sa isang gabi. I-expound mo yun, yung topic na yun. Why are children obliged to honor thy father and thy mother? No? And what is the role of the father and the mother in the family? Hindi ba yan ang mas magandang pag-usapan kaysa magdidebate? Ang pagdidebatehan, si Fernando raw ba ay barbaro o sita o ano, di ba? Walang papapakinabang ang tao, kapatid na Dali. Ayun nga po ang... mga prime time yung mga yan. Nasa prime time na oras yan. At yan ay ini-sponsor ng malalaking kumpanya. Ito naman mga kumpanyang ito, puro kasi pera ang gusto. Ayaw naman mag-sponsor ng mga late night shows. Lalo na pagdating sa mga bagay na pang-moral. Alam mo, maraming mga dapat pag-usapan sa television You can reach the people by television, kapatid na Dani. Ganun po siya ka-implement. Educate them through television. Sabihin mo sa tao na ang AIDS hindi nakukuha sa... Nakikipagtalik lang. Hindi nakukuha ang AIDS sa halimbawa, nakipagkamay ka. Hindi nakukuha ang AIDS sa... ikaw ay nahalikan sa pisngi, sa noo. Nakukuha ang AIDS sa pakikipagtalik, sa paggamit ng mga needles, ng mga drug addict, etc. Di na-educate mo yung tao, at least nabibigyan mo ang tao ng guidelines para hindi sila manganib sa maraming kapahamakan sa ating panahon. Yan ang nanineglect ng ating gobyerno, kapatid na dati. Puro na lang ang usapan, politika, graft and corruption. Yun na lang ang mga usapan, mga artista, lalo na pagdating sa artista, napakaraming prime time shows na walang topic kundi artista. Kung ba't naghiwalay si ganon at saka si ganire, nagpalitan ng asawa, si ganon, si ganire, naglingkisan si ganon, si ganire, na merong love triangle, merong love quadrangle, merong love pentagon, kung ano mga pinag-uusapan, walang pakikinabangan ba ng tao yan, kapatid na Dani? Wala po. Kumbaga, parang yung mga palipasang oras. Nag-encourage pa yun ng infidelity among husbands and wives.
Kasi yung mga artista, role model na sinasabi nila yan eh. Nakikita nila yung mga paborito nilang artista, naghihiwa-hiwala yung mga mag-asawa, nagpapalitan ng asawa, di ba? O ano ngayon mangyayari? Magkakaroon sila ng ideya. Yung mga sigarilyo, tinan mo, ang ginagamit sa commercial ng sigarilyo, yung mga role model. Pag nakita nga naman ng kanilang mga fans club, nagsisigarilyo sila ng no hope, magsisigarilyo ng no hope yung mga tao. Opo, yun talaga po ang intensyon nun. Hindi naman naglalagay ng model na hindi kilala. Ilalagay ka ba rin kung ikaw ay duling at saka hihinihi ka at uubo-ubot may TV? Papakita ba sa TV na ikaw may sigarilyo? Di hindi nabili yung produkto nila, di ba? Opo. Tapos, the highest peak of hypocrisy, pagkatapos ipakita yung kung ano-anong mga teasing scenes dun sa pagsisigarilyo, ilalagay naman sa huli, government warning, ha? Cigarette smoking. Cigarette smoking is hazardous to your health. Ayun. Di ba yun yung malaking One second lang yun. Kapatid na dati, diyan nabubuhay ang sosyedad natin ngayon. Ayan. Sa hipokrasya, sa mga sari-saring mga kapaimbabawan. Kung yun ba yung magpadayaang yung mga sigarilyo na maglagay ng ad sa television. Hindi mamumulat ang batang nakikita yung nagsisigarilyo, lalagay ng alak, lalagay sa television. Maraming dapat ilagay sa television, kapatid na dami, for people to live in reality and not in illusions. Nangyayari sa ating panahon ang ilalagay sa TV, yung mga babaeng walang ginawa, kundi maggigiling-giling dyan. Palagay ko, kahit na 5 kilong karni, pwede ipagiling dyan sa mga gumigiling na yan, sa isang oras di ba? Ano ngayon ang gagawin mo? Di ba yan ang nakikita ng mata ng tao? Alam mo, there are so many entrants in the soul of a person. Isa dyan yung mata. Yung mata is the window of the soul, sabi nga ng kawikaan nila, di ba? Nakikita mo na, ipapasok mo sa isip, sa puso. Nagagaya mo yun. Nakaka-impluensya yun sa'yo. Kaya dyan, dapat maingat tayo dyan, kapatid na Dani. Pero ayaw nila nung makarinig salita na gago, tarantado. Masama. Pero ang ginagawa nila, mas mahigit sa katarantaduhan at kagaguhan, yung mga ipokritang pumupuna sa atin, di ba? Ayan, opo. At yan po, ganyan kalaki ang epekto ng nasa media, kapatid na Josel. Kaya kailangan ma-resolve paano nga ba natin ma-reconcile at maibabalik sa tunay na kahulugan ng tamang paraan ng paglilingkod dahil sa Biblia ang mga tao. Isipin mo, kapatid na Josel, kanina, yung pinakikinggan ko, yung bautismo hindi na kailangan, doon sa isa naman kailangan. Pero ang presumption ng isa, hindi na kailangan ng bautismo dahil saved na siya. Yun namang isa, kailangan niya ang bautismo dahil yun ay para sa mga saved naman. Kaya nagkakaiba-iba na po. Kaya kung walang isang Brother Eli Sorianong tatayo at magpapakita ng tunay na katarantaduhan na ginagawa ng tao sa ating panahon, sino naman ang maglalakas loob, kapatid na Joseph? Meron naman naglalakas loob na ako'y patigilin sa broadcast. Yun naman po. Awa ng Diyos, di naman po sila magtatagumpay. Lumalay mo. Re-reklamo sa KBP Reklamo tayo sa KBP. Pati ba sa KBP? Bakit na tayo sasalita ng gago tarantado? Itatawag mo sa mga walang yan na yan. Nako po. Magbibigay ba ng tiaro ang KBP? Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Magkomento rin kayo para magpalitan tayo ng mga kaalaman sa napanood nating video. Sa video na ating napanood ay nabanggit ang tungkol sa blood money. Ginagamit ito bilang bayad sa taong napatay. Pero sa Diyos ay bawal ito. Ipinagbawal ng Diyos ang pagtanggap ng suhol o bayad kapalit ng buhay ng mamamatay tao. Meron ring blood money sa bagong tipan. Ito ang pagtataksil ni Judas sa Panginoon. At kinuha ng mga pangulong saserdote ang mga putol na pilak at sinabi, hindi matuwid na ilagay ang pilak na iyan sa kabangyaman sapagkat halaga ng dugo. Kung nagustuhan ninyo ang aking upload video, paki-like naman, subscribe, share at comment. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood.